Amen. May our lives be living testimonies. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pao ng Ligaya ng Panginoon Community. Welcome sa Pathways of Hope Special, Promise Fulfilled. May kwento ako. Noong March 7, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-share sa isang simbahan at community malapit sa Quezon City, sa may Commonwealth. Nang malapit na akong umakyat sa stage, nasira ang swelas ng sapatos ko. Natawa ako at the same time, nag-isip dahil nakakahiya ito. Then I felt God speak to my heart. Will you still serve me even if you will look funny with a broken shoe? My reply was, yes Lord, pagsisilbihan pa rin kita. So, during the whole event, may naglalakad sa buong lugar na hinihila yung kanang paa dahil humihiwalay ang swelas. Fast forward a week after. Ginamit ko yung parehong kwento as a starter sa retreat na binigay ko for a community called Tahanan ng Panginoon. It was a hit. Nakarelate kasi sila sa kwento dahil kahit papaano yung pinagdaanan ko, pinagdaraanan din nila one way or the other. Bottom line, through God's grace, the retreat was a success because God used authentic stories to show His grace and mercy until now. Mga kapatid, today is a day of mercy and abounding compassion. On the first Good Friday, Jesus offered Himself freely so we can be forgiven and be given that chance to come home and live with the Father throughout eternity. Naiintindihan natin ito at natatanggap natin ito dahil sa mga testimonya ng napakaraming tao. Hindi lang dahil sa mga Biblia o sa mga stories na nabasa natin sa Bible, pero dahil sa pamumuhay ng mga mabubuting tao na nakapaligid sa atin. Sa katunayan, ang mabuting balita sa araw na ito ay galing sa panulat ni John 19:35. Mahaba kasi ito yung pinili ko. An eyewitness has testified and his testimony is true. He knows that he is speaking the truth so that you may come to believe. Yung mga Bible scholars, sinasabi nila, si Longinus to, yung lalaking yung sumibat sa tagiliran ni Jesus. Others would say it was another Roman soldier. Bottom line, naging makatotohanan ang kwento nila dahil eyewitness sila ng mga pangyayari. Hindi galing sa AI, fake news, vlogger, chismis o kahit kwentong barbero. Mga kapatid, lalong naniniwala kasi ang mga tao sa ating life testimonies kung nakikita ng iba ang pagbabago sa ating pamumuhay. Our personal stories are proof that God really loves us. These stories encourage others to believe in His presence until they can fully understand it. Our stories happened for a reason, and God can use anything to share about His love to everyone. That includes your stories and mine that will be shared for others. Isa lang po yung panalangin ko sa araw na ito. Nawa, ang ating pamumuhay ay laging naka-align sa banal o divine plan ni Lord. Tandaan natin, we are the only Bible that other people can read and reflect on. Mga kapatid, make the most out of everything. Kung kayo po ay na-bless itong simpleng reflection na to, please like, share, subscribe, Landas ng Pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media account, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na nag-i-invite, be that good testimony to others. Share this video, inspire others. Tandaan natin, ang mabuting balitang ibinahagi, pag-asang dulot sa nakararami. God bless. Have a wonderful Good Friday.